kailan magtitiis bago tayo magising? Oh, pagbabago, oh, kailan na magbago? Oh, naghihintay ng biyaya ng mga walang pakinabang, kundi ang magnakaw at maikundi naman lahat. Lililangin ang lahat kung anong mali at anong tama, gagamitin ang kapangyarihan, palaganapin ang kasakiman. Dito ang buhay na aking pinangarap, puno ng panloloko at puno ng paghihirap. Oh, pagbabago, oh, kailan na magbago? Oh, 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 kailangan na magbago. Kailan na magbago? Isang magandang hapon muli, Partner Tony, tayo nagbabalik mula pa rin dito sa Maynila. At sa pagkakataong ito, Partner Tony, tayo ay may makakapanayam. Siya po ay si Retired General Romeo Cognis. Siya po ang in charge of General Security ng Ground Commanding Security din. Head po siya at nagtitiyak ng seguridad dito sa meeting de avance ni Digong Duterte at Senator Alan Peter Cayetano. General, kumusta po ang inyong pagbabantay dito sa venue? Okay, okay tayo. Ating security preparations are in place. Okay tayo. Meron tayong physical security kay Mayor. Meron tayong area security na tayo ay pinagsasamahan ng ating mga pulis, may AFP, mga uniform personnel, non-uniform personnel, ating mga civilian volunteers, at marami pang iba. So we are good. We are great. Sa inyo pong pagtaya, ilan po kaya yung inaasahan po natin na darating dito sa venue ng meeting na advance ni Mayor Duterte? Ini-expect natin na merong 1 million na mag-attend ngayong araw, hanggang mamayang gabi, sa activity natin na ito. At syempre, simula pa lang ito, siguro yung paalala nyo po sa mga ilang pang supporters ni Digong Duterte na pupunta dito, especially yung mga bawal pong dalhin for security safety. Okay, bago po yung pagtitipon na ito, meron na po tayong information, dissemination na binigay sa lahat ng mga ating mga grupos, mga organizations na mag-atin ito. Na meron tayong tinala doon ng mga list, yung mga requirements, yung ating mga paalala, mga guidelines para sila ay tayo lahat ay maging safe na ito. At syempre, for sure, ang ating mga kababayan, sabi ko nga, umpisa pa lang ito at inaasahan natin ang pagdagsa ng mas marami nating supporters. Ano pa po ba yung mga inaasahan natin na mangyayari dito sa aktibidad na ito ngayong araw na ito? Okay, inaasahan natin dahil masaya tayo pumunta rito, inaasahan natin na maging masaya rin tayo pag-uwi. Matatapos yung activity nito na masaya tayo lahat. At syempre, safe at enjoy lahat ng ating mga kababayan. Alright. Safe and secure. General, siguro ang gusto rin nating maipaabot sa ating mga nanonood po this afternoon, gaano ho ba karami yung puwersa po natin? Kasi inaasahan po natin habang lumalamig ang araw, dadami pa ho itong napakarami ng crowd na nandito sa ground po ngayon. Correct. Ang ating pong estimated na mga attendees dito ay mga 1 million. Meron po tayong close to 100,000 na security personnel. Nakakalat po lahat yan, hindi lamang po dito sa area, hanggang ho sa buong paligid ng itong ating area dito sa complex. Initially, kung papansinin natin, General, napaka-organisado ng mga tao. Dahil sa siguro, iisa lang kandidato yung sinusuportan. So hopefully, magpatuloy po ito hanggang sa dulo ng ating pong meeting de avance. That's correct. Nakita nyo naman na happy talagang tuwan-tuwa yung ating mga kababayan na mag-attend dito at sila ay talagang kusa, nagbo-volunteer, maski na mainit, maski na walang pagkain kumisan, nagpunta sila dito para talagang makiisa sa ating lahat, para sa kay Mayor Rodrigo Duterte. At syempre, mamaya siguro, Partner Tony, sa ating pagbabalik, marami pa tayong kakapanayamin. Ito yung mga talagang sumusuporta ng taos sa puso ng mga supporters ni Digong Duterte. Mamaya, kakapanayam natin sila. Nothing to kill or die for, and no religion to imagine all the people living life in peace.
but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. Pinakamalapit po sa stage at Bing, alam mo, kitang-kita natin ang dami talaga ng tao at officially nga po, kanina po nagsimula, kumakanta si Aiza Sigera, Bing, at nakita mo, kanina ang mga tao wala pa mainit. Pero ngayon medyo makulimlim na, ito na. Saan nang galing ito? Ba't napakarami nito? Yes, tama ka dyan, partner Mike. At alam mo, nakakapanindig balahibo ang dami ng mga kababayan natin na nandito. Considering nga, kanina may mga nakapanayam ako na alas 2 pa lamang daw ng madaling araw ay nandito na sila bilang pakikipagkaisa dito kay Mayor Rodi Duterte. Well, alam mo Bing, mga kaibigan, ito ho talaga yung simula ng tunay na pagbabago. Dahil ito po yung huling kampanya. Ipinakita na po ng mga taga Metro Manila at Luzon ang kailang pwersa para ho ipakita sa buong mundo. Uhaw na uhaw sa pagbabago, kailangan ang Duterte Cayetano Bing sa darating na eleksyon. Yes, tama ka dyan, partner Mike. At alam mo kanina, no, sa pagsisimula po ay nagkaroon po ng pagkakaisang dalangin. At nakita mo, ang dami ng crowd na ito, pero nagkakaisa ang bawat isa. Tahimik, nakayuko at mataimtim na nakikipagkaisa sa dalangin. Ito'y patuloy. Change is coming. Ang isa sa napansin ko rito Bing, mga kaibigan, kahit o anong init, actually maalikabok pa. Maalikabok sa ere nito kasi may hukay. Pero wala ho yun. Nandito ang mga tao, hindi sila umalis. Ihintay nila hanggang sa huli ang pagdating po ng ating kandidatong Pangulong Mayor Duterte ng Davao City. Yes, so talagang tabayanan natin mamaya patuloy ang pagdagsa ng ating mga kababayan na pumupunta dito. At sa pagkakataong ito ay kumuha naman tayo ng report mula naman dyan sa Plaza Miranda na kung saan ay may sinasagawaring meeting de avance ang Partidong Galing at Puso ni Senadora Grace Poe. Andyan si partner Janet Africano. Yes, the party lady, please. Dami kuya. Mga kababayan, salamat po sa suporta ninyo sa tambalang Duterte Cayetano. Mabigat at mapanghamon ang trabahong gagampanan ng ating Pangulo. You know, it is only Alan who I can trust to work with me in government. Sa Mayo 9, dito tayo sa Tambalan Tapat. Tambalang dapat. Duterte, Cayetano. Maraming salamat, Aiza Sigera! Ang galing ni Aiza talaga. Oo. At ang kasama niya, isa yan sa pinakamagagaling na arranger at producer sa industriya, si Marvin Querido. Palakpakan niyo naman si Aiza Sigera. Ang ganda ng kanyang inawit, no? Napakagandang boses at napakatama na boses. Dahil pinag-uusapan niya yung tapang at malasakit ni Digong at ni Senator Alan. Tama ka dyan, Jimmy. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating programa, meron lang tayong mga konting, kumbaga, paalala sa ating mga nandito ngayon. Yung pagkakalat. Ayan, di ba? Yan ang pinakaayaw ni Mayor Duterte. Kapag kayo po ay may basura, please make sure na mamaya itapon nyo to ng maayos. Nakikita nyo ba sa Facebook yung mga rally? Nakikita nyo pagkatapos sa rally ng iba, puro basura. Wag natin silang gayahin. Pero after ng mga Duterte Cayetano rallies, walang basura. Wag natin na itigil yung ganong kalakaran. Ngayon ho, lalo na dito Luneta, di ba? Ano to talagang pride and joy to ng Manila. Pakita natin sila na tayo mga supporters ni Duterte at Cayetano ay disiplinado. Tama po ba? Bigyan natin ang ulat mula dyan sa Plaza Miranda kay partner Janet Africano. Ka-text ko. Sabi sa akin, who's this? Pero okay lang. Okay lang. Pero itong susunod nating performer, sigurado kung kilala mo to.
Dalawa pa. Dalawa pa sila. Dalawa pa. Oh. Okay. Ang batikang performer na si Arnel Tamayo at and Gladys Guevara. Halika na, Chuchay. Hello! Hello po! Masaya ba kayong lahat? Masaya tayong lahat! Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, balik tayo dito sa ating pag-cover dito sa Meeting the Avance ni Mayor Rudy Duterte. And this time, dalawa po sa mga supporter ni Mayor Rudy Duterte ang kasama natin dito. Unahin muna natin itong National Interfaith Council of the Philippines na namumuno po dito si Bishop Benji Lambohon. Bishop, magandang hapon po. Yes sir, magandang hapon po. Magandang hapon sa buong bansa at sa buong mundo na ngayon ay nakasubaybay sa Duterte Grand Rally dito po sa Luneta. Alright. Kasama rin po natin ngayon ang isa pa rin po sa mga sumusuporta dito po kay Mayor Rudy Duterte. Ang nais po nating itanong muna kay Bishop. Bishop, saan po nanggaling ang inyong grupo? Ito pong aming grupo, NICOPIL, National Interfaith Council of the Philippines, ay nagmula po ito noong nag-desisyon si Mayor Rodrigo Roa Duterte na tumakbo sa pagkapangulo. Right now, ilan po ang puwersa na kasama po ninyo dito? Ang kasama ko ngayon ay more or less nasa 5,000 po ang aking kasama. Pero kung atin pong kwikwentahin ang puwersa nito sa buong Pilipinas, from Region 1 to 18, kami po ay nasa humigit kumulang mga 4 na milyong botante. Alright. Kasama rin po natin ngayon ang Secretary General ng Parallel Group, Metro Manila Duterte Movement, si Mr. Emmanuel Dadulia. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po rin. Alright. Kumusta ho? Ilan naman ang grupo ninyo na kasama ngayong hapon dito sa Luneta? Kami po ngayon ay umaabot sa 17,000. Nagkakalat ang aming mga kasama nandito sa kabila. Opo. Meron kaming grupo pagkat ito ay Metro Manila Duterte Movement. At kami mapalad na lahat ng aming mga members ng aming mga city coordinators down to barangay levels ay nagkaisa po sila na magdala ng mga tao. Sir, kailan po ninyo sinimulang i-organize ang grupo? Mukhang napakabilis po ata na nakagather tayo ng ganong karaming grupo. Simula po ang aming samahan noong early 2014. Nang si Mayor ay hindi pa nagpapasya na siya ay tatakbo bilang Pangulo. Sumabi po ako sa mga samahan ng unang mga samahan ng grupo ng mga barangay captain sa Davao na nagtutulak sa pagkapangulo ni Mayor Duterte. Ako po ay mapalad na napasama kina barangay captain Mamunjong, alam mo din, at Marmasangge. Alright. So, at least, hopefully, matapos po itong ating event na ito na matiwasay kasama ang inyong grupo. Katulad din po ng grupo nyo, Bishop, umasa po tayo na magiging maayos po na matatapos ang Meeting the Avance na wala pong nagiging mga untoward incident dito. Yes po, yun po ang ating dalangin na ang lahat ng mga taong naririto ay committed kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. At binabalaan ko yung mga masasamang grupo, huwag na po kayong magtangka sapagkat kami po ay nakahanda sa ipaglaban ang karapatan namin, lalo na si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po, Bishop. Maraming salamat po, Sir. Maraming salamat po. Para labutin No walking the street, no pouring a train. Oh, nothing is as bad as it seems. We'll come clean. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bend, and we can learn to love again. It's in the stars, we're still written in the stars on our hearts. We're not broken, just bend, and we can learn to love again. Just give me a reason, Just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bend, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the stars.
alam mo, Gladys, in fairness sa'yo, kahit pala sa ganitong Well, oras, balik po tayo dito sa harap ng pinaka-stage po nitong pinagtatausan po ng meeting de Avance Bing. Well, medyo maingay sa background pero talaga hong nagsimula na at alam mo, ang dami ng tao. May dumating pang bagong grupo pero talagang maaga pa actually. Pero dumadami na yung tao. Balikan lang natin yung mga nakaraan. Alam mo, dito nag-umpisa yung September 16. Yes, 2015. Ran Duterte Ran, no? Yes, Partner yes. Mike. So, nangyari nito, doon po nahikayat, doon po nakaisa ang mga mamayan, ang iba't ibang sektor ng ating lipunan, nagtipon-tipon dito po sa Rizal Park para po panawagan sa ating alkalde na tumakbo sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. So yun na nga yung nangyari. Naniniwala po ang mga ito na sa kakayanan daw po ng alkalde ay pamumunuan ito ang ating bansa at bibigyan po ng solusyon ang maraming problema na kinakaharap tulad po ng droga, korupsyon at sa ating pamahalaan upang sinasabi po ng ni Mayor Duterte na hindi ito tatakbo pero alam mo na Bing, nagkaroon po ng mga pagbabago dahil nga ipinakita ng taong bayan yung kailangan tumakbo si Mayor. Yes, at kung matatandaan mo, Partner Mike, no, nakaabang maging dyan sa may COMELEC main office ang ating mga kababayan kung sakasakali nga magpa-file siya ng Certificate of Candidacy. And it happened, nangyari nga, hindi sila nawala ng pag-asa dahil nga nung araw na yun, hindi talaga nag-file. Napaka-controversial, napakakulay ng simula dito ho sa hangarin ng taong bayan na pagbabago. Simula po last year, talagang maraming nangyari ng pagkumbinsi hanggang sa talaga hong hindi na makatanggi ang ating alkalde natanggapin ito dahil siya ang huling bara ng mga Pilipino. Yes, tama ka. At kung maalala nyo, no, nandun ako sa Davao during that time, Partner Mike, November 27, nung officially nag-file na nga siya ng kanyang Certificate of Candidacy at naging daan ito para muling buhayan ang ating mga kababayan. Ang pinakaganda nito, Bing, hindi kasi bumitaw ang tao. Ano man po ang mga pinagdaanan, ano man po ang pagsubok, ano man po ang ginawa laban sa kanya ng mga kalaban, hindi umalis ang tao, nadagdagan at katunayan ngayon po hapong ito inyong makikita. Napakarami ho ng tao dito sa Luneta. Ito lamang ang patunay na kahit na anong paninira ay hindi na po natitinag ang mga supporters ni Mayor Rody Duterte. At naging daan pa nga po ito na lalong naging challenge sa bawat Pilipino na magpakita ng kanilang buong suporta. Alam niyo mga kaibigan, hindi lang ho dito sa Luneta maraming tao, sa Davao, sa Cebu, sa marami mga probinsya po, sa labas ng ating bansa. Sabay-sabay pong ginagawa itong araw na ito. Huling araw ng kampanya at ipinapakita po ng taong bayan tunay na pagbabago. Ito na, now na. Yes, at alam mo ba, Partner Mike, bukod dito sa Metro Manila, sa Luneta, no, meron din po ngayong ginagawa dyan sa mismong Crocodile Farm sa Davao City, na kung saan ay target nga nilang umabot sa 300,000. Ganun na, 300,000 ng mga kababayan natin ang magpapakita ng suporta. Siyempre, sa panguna pa rin ng members ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, para po sa pagpapahayag at pagpapakita ng maigting at taimtim na suporta para kay Mayor Rody Duterte. At alam nyo, mamaya po ay darating na yung mga personality sa politika, sa showbiz, sa maraming sektor ng ating pong bayan at kanila pong ipapakita ang suporta. At alam mo, ang napansin ko dito, volunteer talaga ito, Bing, ano? Nakita mo naman ang mga damit nila para iba-ibang kulay. Walang hinakot dito, voluntary, nakabilad sa araw, walang uwian, nagsisimula pa lang ito hanggang mamayang alas 10 ng gabi. At madagdag ko, nasa festive mode po kami dito sa Luneta. Ang saya-saya ng bawat mga kababayan nating pumunta dito. At sa pagkakataon ito, partner, ay may ulat tayong makukuha naman mula dito sa mismong Luneta at pakinggan natin ang report mula kay partner Vea Corpus. Nationalist organization, hindi ito komunista, nationalist. Naman natin si Aiza Sigera, mensahe lang, hingin lang natin ang mensahe para sa aasahan nila sa kanilang industriyang kinabibilangan. Aiza, magandang hapon. Magandang hapon din. Of course, siguro more on talagang mas promotion of the arts dito sa Pilipinas. Medyo yun kasi yung nawala no, yung pagpapatibay at pagpapatatag ng sariling atin, yung mga napakagaling na mga Pilipino pero walang suporta ng government So sana sa gobyernong to mas mabigyan ng support ang artists, hindi lang mainstream pero especially yung mga nasa grassroots, maibalik at magkaroon pa at mas madagdagan pa yung mga art subjects din sa school.
Mga tumatakbo sa pagkapresidente sa May 9, 2016. Jojo Binay, una. Miriam Defensor Santiago, PRP. Rodi Duterte, PDP Laban. Grace Poe, Independent. Mar Rojas, Daang Matuwid, LP. Roy Señeres, WPPPMM. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Huwag kang maingay, ha? Sa pamumuno, sa paglaban sa krimen, sa pagtulong sa kapwa, sa pangunguna, sa Kongreso, hinog na tayo Ako dyan. po si Samuel, Sir Chief Pagdilao, Pulis, Abogado, Mambabatas, reporting for duty. Iboto sa Senado, numero 38, Samuel Sir Chief Pagdilao. Tayo! Ang gagawa ng bukas. Sama-sama. Angat tayo! Sabi nila na mamamatay tao ako, baka talaga. Ang hiningi ko lang stop. Corruption must stop. Walang droga, kung maari lang, maubos ko. Criminality, gano'n rin. Kaya pag sinabi kong huminto kayo, Wala akong hangarin except my country. And I pray to God. I pray to God that the nation will be enlightened by His grace. And you can choose the leader. The one who can make it happen. People, which is to fool the people, to hindi out the people. So sa pagkakataong ito, nandito pa rin po muli tayo at sa ating makakapanayam ang isa sa mga team leader, si Mr. Abdul Kair Tambara. Siya ay isang leader para doon sa mga grupo ng itong Nicofil o Duterte. So sir, ano po itong grupong to? Itong grupo na to, itong Nicofil or National Interfaith Council of the Philippines, ay membro din ito. May mga membro itong mga Muslim grupo, ito yung kakampi ni Duterte. So isa po ako sa team leader na volunteer na nagmarshal para sa panatiliin ng kapayapaan ng programang ito sapagkat ito yung inahangad natin. Sir, ilan po kayong mga volunteers na nandito sa grupo niyo sa Nicofil? Yung volunteer na nagmarshal dito is 100 sila, yung volunteer na pero mas marami pa yung iba na mga audience na kabilang dito. So itong grupo niyo ito ay grupo ito ng mga kabataang Muslim. Bakit niyo po napiling suportahan itong si Mayor Duterte? Hindi lang po itong mga kabataan, mga professional sa pangunguna ni Brother Yusuf Mando. At ako rin po isang leader, chairman ng Islamic Center, Amana Islamic Center. So lahat po kami, ako po sa katotohanan po ay nung isang araw lamang ako nagdesisyon na suportahan si Mayor Duterte. Dahil sa lahat ng namumuno, siya lang yung nakita ko na may malinaw na plano
sa mga kababayan natin, OFW, at pati sa mga kamusliman at sa mga lumad. So siya po ay patas. Siya po ay bibigay ng tugon, hindi lang sa majority, bagkus sa mga minority. Nauunawaan niya po yung pangangailangan ng taong bayan. Yan po ang dahilan kung bakit ako ay voluntaryong pumunta rito. Hinikayat ang mga kapatid kong mga Muslim na iboto, maging sa Facebook. Meron po akong mahigit 10,000 na followers sa Facebook na hinahakayat ko na suportahan po si Mayor Rodrigo Duterte sapagkat naniniwala ko na sa lahat ng kandidato, siya ang mas karapat-dapat. So sa tingin nyo, kaya nating mai-deliver at kaya nating maipanalo itong simbolo? Kayang-kaya pong maipanalo. Sa pagkakataon pong ito, napakalinaw na lamang tayo sa survey, napakalinaw na napakaraming sumusuporta at malinaw na maraming boboto kay Duterte. Siguro kung matalo ito, itinakda ng Panginoon, ngunit may dahilan. May dahilan. So may mga panawagan pa po tayo sa ating mga Sa aking mga kababayan, sa aking mga kapatid na Muslim, sa ating pong sitwasyon ngayon na paulit-ulit na eleksyon, kailangan naman po ay magbago. Unang-una yung may malinaw na paliwanag, may malinaw na hangarin na sugpuin ang droga, na napakalinaw na ang droga hindi masugpo na maging ang mga pulis ay nagpapalagay, nakakalaya yung mga nahuhuli. Pero hindi naman lahat. Droga dapat mawala yan, droga. Pangalawa ay yung kriminalidad. Dahil ang kriminalidad ang panganib sa ating bayan. At pangatlo po, mga kapatid, ay yung korupsyon. Kapag nawala ang korupsyon, ay maraming maimplement na programa. Lalong-lalo po sa Mindanao, ako po'y naluluha, nalulungkot dahil kawawa po ang aming bayan sa Mindanao. Maraming salamat sa pagkakataon, sir. So ngayon, pakinggan din naman natin, pumunta tayo kay Aljo at gayon din naman kay Attorney Butch Hammond. Hindi talaga. Ay, magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Aljo Bentijo, siyempre kasama ang kasalukuyang Vice Dean ng De La Salle University College, Attorney Butch Hammond. Oo nga. Sa likuran namin, ito po ay isa sa mga examples na napakarami ng mga taong dumadagsa ngayon dito sa Quirino Grandstand para ipakita ang kanilang suporta kay Mayor Rodrigo Duterte at kay tumatakbong pagkapangalawang Pangulo na si Alan Peter Cayetano. Pasigaw nga kayo! Para! Ayun! Nakita natin, partner, yung mga organisasyon, individual, pamilya, grupo na galing sa iba't ibang syudad dito sa Metro Manila, iba't ibang probinsya outside Metro Manila, karga-karga, dala-dala nila ang kanilang mga tarpaulins. Napansin mo yun? Sumusobra na rin kayo, Means. Teka lang, magsasurvey lang ako, Arnel, ha? Nakita natin, kanya-kanya paraphernalia ang bitbit nila. Kita nyo? Yan. Dami sinungaling din. Kung gaano kainit ang araw ngayon, ganon din kainit ang pagtanggap ng taong bayan. Oo. Para kay Mayor Duterte. Ano bang significance talaga ng meeting ni Avance? Tayo mga dito, ah. Okay. Kasi kayo, bakit para kayong mga idiretso? Ako naman, yung age group ko. Sino dito? 30! Kino-consolidate partner yung mga supporters talaga. Talagang ito ang araw, meeting the Avance partner. Ito ang ginagawa dito. Kino-consolidate lahat ng mga supporters partner. Show of strength ito partner. Show of brotherhood and strength. Pinapakita yung pagkakaisa ng lahat ng mga sumusuporta sa isang kandidato. Okay, so bukas pwede pang mangampanya. Am I right? Ay, no? hindi na partner. Hindi na pwede. Hindi na, pahinga na bukas, Pahinga na partner. bukas. Oo. So Bukas, partner, simula daw ng Gapangan, partner. Ganun na. Ayun, so ito yung last day ng kampanya. Yes. Okay. Oo, kaya ngayon ang meeting di Avance, Ayun. partner. So Monday, doon na ang eleksyon, maagang-maaga, magbubukas yata mga Alas 6 presinto. ng umaga, partner. Hanggang alas 5. Huwag natin kalimutan sa mga botante natin, magdala kayo ng kodigo. Yan, May kodigo na lang siguro. May kodigo, partner. Oo. Pero dapat maaga sila kasi kailangan tingnan nila yung listahan nila, partner. Kung nandun ba yung pangalan nila, lalapit sila dun sa Board of Election Inspectors, partner. Tapos, kukuha sila yung secrecy folder, partner. Yes. Saka yung marker. Kailangan talagang makuha nila na maaga yan.
yan. Tapos meron silang sedula, kaya lang hindi sila pwede magdala ng mga polyetos, partner. Okay, sa loob. Yung mga campaign materials, hindi pwede sila sa ganun. Okay. So, may mga dapat din silang sundin sa loob ng presinto, partner. Ay, no? dapat. Yung oo. mga resibong lalabas, dapat ilagay nila doon sa nakaabang na mga ballot boxes. Di pwede dali niya kasi nga, yan ay election paraphernalia na pagmamayari ng gobyerno, ng COMELEC. Saka partner yung electoral voting machine, paglabas ng resibo, dapat hindi nila huhugutin yung resibo, partner. Pabayaan yung Board of Election Inspector na putulin. Meron silang meron silang ginagamit na gunting, partner. Ayun. So dapat mapagbatsyag din tayo lahat, ha? Kasi iwasan natin, kung pare, pwede talagang iwasan ang dayaan kasi may mga kumakalat na mga balitang magkakaroon ng malawakang dayaan. So dapat tayo mapagmatsyag, magtulungan tayo pang sa ganon ay mapanatili ang demokrasya ng ating bayan. Yan, dapat lang. Ready kayo sa inyong mga camera, ready kayo sa mga cellphone ninyo, at meron kayong mga numero ng mga otoridad kung saan pwede nyong i-report agad. Kung ano man yung nakikita nyong dayaan, kung ano man nakikita nyong hindi tama na ginagawa sa araw ng halalan, partner. Pero bawal ang cellphone sa loob ng presinto, ha? Bawal ang cellphone, bawal kumuha ng kung ano namang litrato. Offense po yan sa omnibus election. Actually, partner, maraming mga batas na dapat nilang tandaan, no, sa omnibus election code. Dapat lang, partner, ano? Una-una, partner, ano? Hindi sila dapat umiinom bukas ng gabi, partner. Oy, tama. Bawal na bawal yun, kahit sa araw ng eleksyon. Hindi sila pwedeng uminom, partner. Tandaan nila yun. Saka, partner, dapat hindi sila tumatanggap ng pera kahit kaninong mga kandidato. Vote buying. Yeah. Baka mahuli ka dyan sa vote buying. Yari ka dyan. 5 taon ng kulong dyan, partner. Okay. So, ganun. Well, babalikan natin yan kung ano mga official, mga... Okay. Wala na? Okay. Ano ba, partner? Okay ba? Tuloy ba Okay tayo? Meron pa. Sige. Tuloy pa rin Alright. tayo. Sige. So, balikan natin ang sitwasyon dito sa Luneta. Pilinom Grandstand. No? May mga dala-dala silang mga bandila. May mga dala-dala silang payong. Siyempre, ang init ngayon dito. Kanya-kanyang t-shirt. No, may pula, may itim. Ano pa bang nakita? Blue. May blue ako nakita kanina. Partner, makita mo yung mga bandila nila. Galing sa Pasig, galing sa Bulacan, galing sa iba't ibang sektor. May mga manggagawa, may mga mangisda. Talagang across the society, partner. Dito silang lahat. May iba pa dyan, parang nagpipiknik na dahil sa napaka-init, no? At may dala-dala nga silang mga payong. Pero asahan. Okay, partner. Balik tayo mamaya. Okay. Babalikan natin mamaya. Balik tayo dyan sa ating main studio. Lang ang ating libing, bakit di pagmamahal ang ialay mo? Pangunabang tunay ang isang nais ko, ang pagdamay sa kapwa'y nandyan sa palad mo. Sundan mo ng tanaw ang buhay, mundo ay punan mo ng saya't gawing maghanay. Isa lang ang ating lahi, isa lang ang ating libing. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Pangunabang tunay ang isang nais ko, ang pagdamay sa kapwa'y nandyan sa palad mo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, ako po ulit. Okay, at magandang hapon po muli. Balik po kami at medyo maingay lang po sa background pero alam nyo, inaghihintay na ang lahat. Anytime po ay marami na tayong maririnig ng mga nagsasalita rito na mga iba-ibang sektor ang pinanggalingan. Pero mahalaga po na itong mga awitin, yung mga mensahe na mga awitin nila ay hindi po talaga pangkaraniwan. Na punong-puno po ito ng hindi lang kaalaman, kung hindi pagkakaisa para ho sa tunay na pagbabago ng ating lahing Kuya-Manggi. Alam nyo, ang Pilipinas matagal na hong naghahanap ng pagbabago. 30 taon na nakalipas after ng nakaraang pong Marcos. Pagkatapos po ng 3 dekadang ito, marami pa rin pong problema. Ngayon po, sabi nga nila, ito na ang huling baraha. Kaya nga po, kahit na ho anong pagsubok ang pinagdaanan ng taong bayan ni Mayor Duterte, anuman po ang mga naging balakid sa hakbangin ito, lahat po yan ay nalampasan at malalampasan pa.
itong natitirang 2 araw. Hanggang araw na ito lang po ang kampanya. Sa Lunes po ang talagang tunay na pagsisimula ng pagbabago sa magitan ng ating malayang pagboto. At ito hong iso ng mga programa napakarami. Nabanggit na ho ang tungkol sa drugs, korupsyon at saka ho krimen. Ang federalismo, ito yung sistema na pinaniniwala ang magbabago ng ating bayan. Dahil sa kasalukuyan po ay presidential system of government. Ang federalismo po ay ibang-iba. Madaling sabi, pagka ho federal system of government, dadalhin po sa mga local executive. Ibibigay po sa mga probinsya ang power, pera at lahat ng development. Ipagkakaloob ng gobyerno sa mga local executive ang lahat ng yan. Doon na kayo pupunta sa inyong mga gobernador. Doon ang pera, doon ang batas. Ang presidente magmo-monitor lang. So hindi na ho katulad sa kasalukuyan na lahat nandito sa Mega Manila. Lahat nandito para lang ho humingi ng tulong sa kasalukuyang pamahalaan. Mababago ang lahat ng yan. Samantala, meron muna tayong report mula kay Raymond Gutierrez. Atin po pakinggan. Kaya parang lahat ay nalilito. Magaling si Chinese got terapiko. Mga labi ko'y pulang-pula sa bubblegum na sinapa. Palakad-lakad sa harapan ng salamin. Sinasabi sa sarili anong panama nila. Habang kumekembot ang bewang mga hikaw na gumigewang. Gamit ng pulpos na pinili kay aling bebang. Upang matakpan ng mga pasa sa mukha na galing sa aking ama na tila di natutuwa sa tuwing ako'y nasisilayan. Laging nalalatayin sa paglipas ng panahon ay di ko na mamalayan na imbis na tumikas at tila lalong lumabot ang puso ko mapagmahal parang pilik matang kulot. Ako'y isang sirena kahit anong sabihin nila. Ako'y ubod ng ganda. Kapiling naman natin ngayon si Gladys Guevara, isang artista ito, stand-up comedian. Alright, ma'am, mensahe lang po sa Duterte Cayetano government. Mensahe is, andito lang po kami sa likod nyo, nakasuporta all the way. Ano po ang asahan ninyo sa larangan ng industriyang kinabibilangan po ninyo sa Duterte Cayetano government? Ang inaasahan natin ay yung talagang hinihintay na nating lahat, yung kinagugutuman natin, yung pagbabago, yung change. Ito na to, parating na po. Maraming salamat po, si Gladys Guevara po. Kahit medyo naiinis, hindi dahil sa nagkakasin. Dahil nagapag-alaga mo'y nakasasin. Isang gabi ako'y iyong tinawag. Lumapit ako sa iyong tabi, ika'y tumangan. Kumapit ka sa aking kamay kahit hirap magsalitaan ng patawad. Sana sa lahat ng aking nagawa. Di sinusukat ng tapak at ng bigote sa mukha. Dahil kung minsan, nakapos sa lalaki ang bakla. Nagalalagihang mga braso sa akin dumidikdik. Drum na may tubig ang sinisisi sa patagalan ng paghinga sa akin kaya ay bibili ako. Senador Francis Tolentino. Tolentino, Senador, number 47. Ako si Mayor. Paano bumoto? Ngayong May 9, 2016, araw ng Lunes, national and local election. Una, alamin ang iyong voting center at polling precinct sa voters list o sa www.comelec.gov.ph. Pangalawa, pumila sa holding area ng iyong presinto. Lumapit sa BEI at sabihin ang iyong pangalan at presinto. Pangatlo, hingi ng balota, folder, marker at bumoto sa voting area. Pang-apat, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Panglima, magpalagay ng indelible ink sa daliri at kunin at suriin ang voter's receipt mula sa BEI. At pang-anim, ihulog ang resibo sa voter's receipt receptacle o sa nakatalagang kahon. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Commission on Elections.
Pag walang nakuhang katapat ang mga kriminal na yan, todas tayo. Ang solusyon, tunay na pagbabago. Matapang natin tapusin ang problema ng krimen at droga para hindi tayo takot sa kaligtasan ng ating pamilya. Partner, yan na. Partner, balik tayo dito. Meron tayong kausap. Okay, si Ginoong Herald Cute Villarca. Villarca. Logistic volunteer sa mga kabataan din. Yan, no? ano ba ginagawa mo, Cute? So far, we're volunteering sa logistics team. Kami yung naging in charge sa distribution ng mga materials, of course sa crowds, sa may planning with sa mapping ng area, sa yung mga position ng different sectors. Kasi we're expecting na maraming darating at maraming nag-commit na pupunta dito sa Lunetas. That's why very special yung task na to control the crowd and maging disiplinado lahat. At of course yung distribution ng mga food, sa dami ng donation na dumarating, sa dami ng mga materials na nabigay. So yun yung ginagawa namin. And me specifically, ang ginagawa is nag-tap tayo ng mga youth, mga youth volunteers natin. Kaya puro volunteers yan, ha? Cute, ha? Grabe, no? Ilang tao ba na-expect nyo ngayon dito? We're expecting, of course, we're expecting 1 million, no? For this event. Expected na from Luzon, Visayas, and Mindanao talaga yung pupunta to participate in this meeting, the Avance. So, ibig sabihin nun, mga volunteers na may mga daladalang mga materyales, pagkain, babagsak sa inyo. Except nung nagdadala lang sa kanilang sarili. Dala sila ng kanilang sarili pagkain at iba pa mga paraphernalia, exception na yon. Paano dinidisip sa dami ng tao? Paano? Hindi magkagulo? Based on the planned concept nung team, of course through the leadership ni General Romeo Poque sa kanila Sir Bong Anyo, ang nasa is magkaroon ng different command center and different drop-off points. So doon dina-drop, then after that, dinidistribute, kaya well-scattered naman yung mga donations na both food saka mga campaigns materials. May designated areas ba kayo sa bawat grupo na dumarating? Opo, meron mga designated area, may designated tents, tapos bawat tents meron mga assigned volunteers to receive and to distribute, mga ganon. So, yun yung mga ginagawa namin. Hindi may iwasan may tanong din natin kahit na yata hindi sa kanila sa Cloto, pero yung seguridad dito, paano ginagawa? Yun of course number one na concern natin is yung safety and security ng lahat ng a-attend. And of course yung isa sa mga maganda lang dito yung participation ng lahat ng mga attendees. Dapat siguro makiisa, no? Bawat attendees talaga, no? Let us all be vigilant din. Oo. May nakita tayong malaki, parang napakalaking screen dyan. Isa lang. Oo. Isa lang ba yan? No, marami yan. Approximately there are 8 screens, 8 wide screen, to the other participants na makita nila. Para makita nila, lahat ng tao. Kasi we're expecting hanggang doon sa Rizal Monument, magkakaroon yan. Hanggang mamayang gabi, marami pang darating kasi marami pang nasa trabaho. Okay, inaalagaan din natin dito yung mga halaman, mga puno, para hindi masira. Paano? Ano ang abiso mo sa mga pupunta dito, lalo na sa mga volunteers? Yun, syempre, alam naman natin na isang panawagan dito ng tunay na pagbabago at maging disiplinado tayo. Number one, syempre, sa mga kalat. At alam naman natin sa lahat ng sortie ni Mayor, makikita na talagang sobrang kakaiba sa ibang campaign sorties na ginagawa nila na talagang linisin, sila mismo magpipick up. And of course, we have to maintain yung luneta rin na syempre, ganun pa rin ma-preserve yung mga puno, yung mga halaman. Yun, though nauna na binungkal na yung lupa, pero still, yung mga tao keep on coming, and of course we will leave this place na talagang kung anin na datnan din natin. Matagal ka na bang ganito, nagko-coordinate sa ganitong klase aktibidades? Opo, I'm into dun sa of course a lot of volunteer works and event organizing and different Okay, thank you so much si Cute na Villarca. Logistic support para din sa ating mga volunteer na mga kabataan. Maraming salamat, Cute. Sa likod, nakikita natin, Itihado na Dawat El Muslima at Inc. Mga kababayan po nating Muslim na nagpapakita ng suporta kay Mayor Duterte at ilang mga kabataan na kanina'y nagsisigawan at nakikisabay sa sobrang napakaingay ngayon dito sa Quirino Grandstand. Okay, so punta muna tayo. Meron tayong live report sa pamamagitan ng telepono. Meron ding mga iba, yung mga taga
cut na tayo. Katirikan ng init ng araw dito sa bahagi ng isang parte ng Luneta, pero makikita natin marami ng tao na ngayon ay nagtipon-tipon. Marami kanina kaming nakausap at maaga pa, as early as 7 o'clock, 6 o'clock ay nandito na, no, upang ipakita ang suporta dito kay Mayor Digong Duterte. At nakikita natin sa background, no, makikita nyo mayroong mga grupo dito ng mga marino, no, at ang kanilang suporta ay pinapakita sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tubig, ano, sa ating mga kababayan na nandito, at ito ay libre na ibinibigay sa kanila, no. Ito ay sinasabing hindi binibenta, gayon din hindi rin ito binili, no. Meron din mga supporters na mismong nagbigay, nagkaloob nito para kanilang ipamahagi sa ating mga kababayan na maaga pa nga ay nandito na sa Luneta. So ang tabayanan natin, no, kanina meron din tayong mga nakausap, iba't ibang grupo, iba't ibang magkakamag-anak at mga magkakaibigan, no, mula sa ibayong dagat, gayon din sa mga karatig na lalawigan para magbigay din ng suporta dito at sumama sa kampanya para ipalaganap, ano, ang sinasabi nga ay pagkontra nila sa mga lumalaban din dito kay Mayor Digong Duterte. Tapos ninyo, bakit nandito kayo? Para suportahan po si President Duterte kasi sobra na po yung pang-aapi sa kanya. Medyo nasasaktan na kami. Ano ang partikular ang ay, kung ano-ano yung binibintang sa kanya, kahit masama yung bunganga niya, mabait ang kalooban niya. Yan ang dapat malaman ng kalaban. Kahit magsama-sama pa sila. Hanggang mamaya po, willing kayo Yes! Opo, hanggang madaling araw dito kami para supportahan siya. Mula dito sa Luneta para sa Election Watch 2016, ito si Metsanding Minion, Sunshine Media Network International. Alright, magandang hapon muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Live po tayo dito sa Luneta. At talaga po namang hindi po magkamayaw ang dami po ng tao sa Luneta sa kasalukuyan. If we make an estimate, ito po umaabot na po sa mahigit pong 200,000 katao ang nandito po sa Luneta. Kaya kapansin-pansin po ang pagdami pa rin ng ating pong mga kababayan na gustong sumama po dito sa ating coverage at meeting the Avance. Sandali lang po. Mabuhay ang Pilipinas! Alright, mga kaibigan, that was the national anthem dito po sa Luneta. Nadidinig po ang hiyaw ng ating po mga kababayan. Bagong Pilipinas! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Ayan, mga kaibigan, ito ho, kapansin-pansin, ang dami ng ating pong mga mamamayan despite the fact na ang ating Pampangulo
ay punong-puno ng controversial issues. Ang taong bayan ay nakapagpasya na ho, mga kaibigan. At talaga naman pong ito po ay pinakikita ho nila ang damdamin para sa tunay na pagbabago para sa Pilipinas. At ang nakikita po nila na liderato ni Mayor Duterte ay talaga po naman, eto ho, kitang-kita ninyo, libo-libo ang ating po mga kababayan ang nandito po sa Luneta sa kasalukuyan. Alright, ito po mga kaibigan, nagsimula na po ang programa po dito with the national anthem. At ito po ay inantay na lamang po natin ang iba pang mga kandidato na pupunta rito. At syempre ho, ang pinakaabang-abangan ho natin ang pagdating ng ating Pampangulo, Mayor Rodrigo Duterte. Ayan, mga kaibigan, ito ho, ulitin ko lamang po yung... okay, ito ho mga kaibigan, meron pong report. Si Mayor Duterte sa Davao. Okay. Mga kaibigan, lipat muna tayo doon sa Davao. Iba-iba tayo ng reliyon. Ako bilang Katoliko, tingin ko Holy Spirit. Yun naman ang akin. May mga ano yan, may mga iba-ibang pananaw, pero Yes. iisa lang ang nangyayari. Ang patungkol, iisa, which is inspiration talaga, na ang gagaling sa taas talaga. Kaya ito po, tawagin natin si Niel de Mesa at ang kanyang mga kasama at palakpakan po natin si Chad Borja. Alam mo, mag-conclude yata si John Cuenco ba? Nandito rin. Oh, may nag-volunteer pa. Isa pong napaka-batikan na musiko. Ito po si John Cuenco. Patuloy po natin. Pakinggan po natin ang karagdagang report mula sa Makati, sa Manila Hotel. Nandun ang ating kasamang kapartner si Mike Almonte. Mike? Yes, magandang hapon na talagang dinagsana ng ating mga supporter ni Davao Mayor Rodrigo Duterte itong mismong kanyang huling meeting di base dito sa Luneta. At mismo kapiling pa rin natin itong si Police Superintendent Albert Barot, ang Station Commander na Manila Police Station 5. Sir, kamusta na po ang ating kapaligiran itong mga oras na po ito? So far, peaceful pa rin tayo. Ang crowd estimate ay nasa 40K as of 4 p.m. And nakikita natin na mayroon pa rin mga dumarating. And alert naman po yung ating kapulisan. Nakatalaga dito sa activity. So hanggang sa ngayon po na pagdagsana ng mga supporter, meron na ba tayo na namomonitor na may mga incident report? So far, may isa lang na report na unattended na bag kasi alerto talaga yung ating kapulisan at talagang tinututukan yung area. I-report natin doon sa ating EOD K9 at pag-respond din ng ating EOD K9 ay dumating naman yung may-ari ng bag. So medyo false at negative naman yung bag. Okay, maraming salamat po, Colonel. At tayo pa rin ay nag-iikot-ikot ito. Dito mismo yan sa may harapan lamang ng Manila Hotel. Hanggang doon yan sa may Ross Boulevard at hanggang dito yan sa may dulo nitong Station 5 ng Manila Police District. Nakakalat ang mga tauhan itong si Colonel Barot. Kasama na yung ilang mga military tulad lamang ng mga miyembro ng Philippine Air Force. Ano mang paninira, hindi pa rin nang iwan. Naroon siya sa tabi, sidigong nakakampi. Di tulad ng ibang kandidatong balimbing. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, dapat tunay din ang kakampi ng Pangulo. Ating luluklok at gagawin pinuto. Para kay Alan Peter Cayetano! Di kaya ng isa, kailangan dalawa. Kailangan ni Duterte ng
isang tunay na kasangga. Tayo'y magkaisa nang di mapasama ang ating Pangulo. Hindi tayo matututo kumilatis ng buwan sa totoo. John Cuenco! Here we go! Kung solid kang Duterte, dapat piliin siyempre yung solid ding Duterte. Nung binastos si Alan, pastor pang katungkulan, hindi niya pinatulan. Naroon siya katabi, di digong nakakampi, di tulad ng ibang kandidatong palimbing. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, dapat tunay rin ang kakampi ng Pangulo, ating luluklok at gagawin pinuno. Here we go! Sabay-sabay! Di kaya ng isa, kailangan dalawa. Kailangan ni Duterte ng isang tunay na kasangga. Tayo'y magkaisa, hindi mapasama ang ating Pangulo. Kung di tayo matututo kumilatis ng buwan sa totoo. Kailangan dalawa, kailangan ni Duterte ng isang tunay na kasangga. Tayo'y magkaisa nang di mapasama ang ating Pangulo. Kung di tayo matututo kumilatis ng buwan sa totoo. Solid ba kayong Duterte? Palakpakan! Tatawagin natin siyempre, Chad Borja of the OPM Hitmen. Sama-sama na lang tayo. Kuya Robert at Isay, sama-sama tayo dito. Madali lang to crowd singing. Basta kahit ano. Yan, oh. Yes, palakpakan po natin one more time si Sir Niel de Mesa, ladies and gentlemen. Napakagaling na composer. Thank you. Thank you. At, balita nga natin, Chad, kung gaano kaganda yung mga plataforma ni Mayor Duterte sa Davao, di ba? Yung mga samples natin. Unang-una po, sasabihin ko, ako'y isang taga-tubong Cebuano. Cebuano po ako. Lumaki ako sa Cebu, but lumipat ako sa Davao 12 years ago. Kaya ako po ay nandito para sabihin sa inyo na wala hong diktador, walang dictatorship na mangyayari sa pamumuno ni Mayor Duterte. Tama. Kalokohan po yon. Oh. Walang martial law, wala lahat yan. Wala. Alam nyo, disiplina lang naman ang kailangan. Tama. Totoo, yung sabi ko sa'yo, di ba? Pasok mo, pagdating mo sa bahay, yung sasakyan po namin, iniiwan namin yung susi sa loob ng sasakyan. Kasi walang nanggagalaw. Paano magiging diktador si Mayor? Nadidiktahan nga naming mag-twerk yun Okay. Siyempre, mga kasama natin dito ngayon, si Monica Cuenco, isang Viva artist. Siyempre, ang nag-iisang between walang ningning. Bisaya. Ano ba yung mga Cebuano dire? Mga Bisaya? Batiin mo naman. Sus! Numadyod ko nga Cebuano, no? And ganahan na po kayo kung naanagyo tayo change sa atong country. Kinsa man ang mga Cebuano dire? Yun! Pinagtagyo kay nato si Mayor, kay naagyod mo diring tanan. Daghan kayong salamat. Ang Mindanao, salita, Bisaya din, di ba? Bisaya din sila. Ang Mindanao, daghan! Hello! Siyempre, bago ko pasasalamatan muna natin ang Duterte Cayetano Campaign Team. Maraming salamat sa inyo. Palakpakan naman natin. Grabe ang ginagawa nila araw-araw. Siyempre, Demi Fresco of The Voice of the Philippines Season 2. Tuloy tayo mga kaibigan sa ating special coverage dito po sa Luneta. We are also live sa Facebook at ang dami-dami na pong mga nanonood daw po. At libo-libo na ho ito. Hindi na po mapigil ang taong bayan na makiisa dito po sa ating special coverage at meeting the avance ng ating kandidato pang Pangulo
Mayor Rodrigo Duterte. At ngayon po mga kaibigan, kasama po natin ang event coordinator ng rallying ito, Meeting the Avance, si Ginoong Marcelo Gidaven Jr. Mr. Gidaven, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, sir. Mukhang hindi na po mapigil ang taong bayan ho dito. Ito nga nagkagugulat nga sa lahat eh. Hindi ito ay nahahakot na ni Mayor. Ito sarili talagang kusa talaga niya pumupunta dito. Ito na po yung patunay na gusto ng taong bayan, ang tunay na pagbabago. Yes sir, ito na siguro yung call ng ating Panginoon na gusto talaga yung changes na sa ating mga pangako noong araw na hindi natutupad sa ating gobyerno. Sa laki ng hirap ninyo sa paghahanda sa kampanya ni Mayor, anong nararamdaman po ninyo ngayon? Sir, minsan masaya, minsan malungkot sa sobra naming pagod, pero mas nakakalamang yung masaya dahil mahal na mahal namin si Mayor Duterte. Alright, ito, ipagpapatuloy natin mamaya. Ipagpapatuloy natin itong kwentuhan natin mamaya. Meron po tayong ilang paalala muna sandali. Sandali lang po. Sa iyong puso at isipan, ano bang mahalaga? Papatalo ba tayo sa takot at gawang panakot dahil kinukuyog na ng kandidato ng iba si Mayor? Sabi niya, nung magsimula, ihuli na daw siya. Pagkat ang pagkapangulo, Diyos ang magtatakda. At kung meron man nararapat, ay iboto lang natin siya kung wala nang ang iba. Kung sino ang nahuhuli, siyang mauuna. Yan ang sinasabi at nakasakad sa Biblia. Para sa mga taong sadyang mapagpakumbaba sa simpleng buhay at bahay. Doon pa rin nakatira si Mayor. Ang ninanais na tayo'y magkaisa. Ang bawat Pilipino, iisa lang ang bandila. Iba-iba man ang paniniwala at pananalita, tayo'y magkakapatid. Ikaw ako, isang bansa. Tayo'y magkaisa. Kung hangad natin ay tunay na pagbabago ng bayan. Kailangan na ng bansa ang huling barahan sa halalan. Siya na nga huling barahan. Siya na nga siya ng ating huling barahan. Sa universo sa ating mundo, nilikha ng kasaysayang magbabago sa tao. May pagkakataon na tayo sa halalan ng Mayo dahil nasa ating kamay tadhana ng Pilipino. Ngayong nangunguna si Digong na nagpahuli, kaliwat ka ng paninira ng mga takot mahuli. Kaya nag-usbungan ng mga nalalaos ng artista para walang intriga, magtanim ng pagdududa. Kami nga, hindi binayaran ni Duterte. Ikaw ba, babayaran? Ano ka, swinerte? Desperado na kayo't nangangamoy. Di nyo ba alam, walang ganyang pera si Mayor Oy! Hoy! Teka, di ba't abala kayo? Dapat mga pananang masugid kung sinong kandidato nyo. Pero mukhang binayaran ng kalaban, siraan si Digong at Al. Akala nyo di namin alam? Pilipinas! Tayo'y magkaisa. Kung hangad natin ay tunay na pagbabago ng bayan. Kailangan na ng bansa ang huling barahan sa siya na nga siya ng ating huling barahan. Siya ng ating barahan. Sabay-sabay! Sabay-sabay! Tayo'y magkaisa. Kung hanap natin ay tunay na pagbabago ng bayan. Para siya na nga ang huling barahan. Siya ng ating huling para sa tunay na pagbabago! Tayo'y magkaisa.
Kung hangad natin ay tunay na pagbabago ng bayan, kailangan na ng bansa ang huling baraha sa halalan. Mga bagong Pilipino! Taas ang kamay! Siya ng ating huling baraha sa halalan. Siya ng ating huling baraha. Mabuhay ang Pilipinas! Kuya Robert, ang sarap maging Pilipino, no? Mabuhay! Salamat! Mabuhay, Maraming Pilipino! salamat! Back to you, Jimmy Bondo, Kat! Maraming salamat! Magandang hapon po. Ito po si Attorney Butchamon. Tayo po ay mag-interview ng isa sa mga grupo na sumusuporta po kay Mayor Digong Duterte. Siya po ay si Suhailim Abangon. Siya po ang chairman ng DDS Metro Manila, Digong Duterte Supporters. Magandang hapon po, Suhailim. Magandang hapon po, sir. O, saan pa kayo galing yan? Sabi nyo, galing pa kayo ng Mindanao, ano? Oh, yes po, sir. Kayo po ay tumatakbo ding alkalde yata, ano po, sa inyong lugar? Opo, sa aming bayan, sa municipality ng Tugalano del Sur po. Okay, mga gaano po kayo kadami dito ngayon sa Metro Manila na sumusuporta dito kay Mayor Digong Duterte? Actually, marami po kami dito. Kulang-kulang 50,000 itong grupo ko. Dahil ako ang chairman sa DDS Metro Manila. NCR po, Metro Manila po. Ang members ko, more or less 50,000 po. All over the Philippines po yan? Dito po lang sa NCR only. Sa NCR lang po yan, 50,000. Napakadami pala ng inyong miyembro. Ano po? At lahat yan ay susuporta kay Mayor Digong para sa Lunes. Opo. At saka sinabi ko po sa mga members ko, bawat members dapat mag-recruit, bawat sa inyo mag-recruit ng 10 kung kaya. Hanggang kailan? Abutin lang ano yan? 500,000. At least half a million. Yung DDS, ano? Oo, yung Digong Duterte. Yes po, sir. Na grupo, ano po? Opo. DDS. Ako po, sir, gusto ko, narito ako, kaninang madaling araw po, galing po ako ng Mindanao, nag-flight papunta dito. Kasi makasama dito sa... para makasama ko dito sa rally. Kasi ako ang... sa meeting di Avance ni Mayor. Opo. Kasi nais ko nanalo si Mayor Duterte ng President kaysa ako ang manalo pa. Para sa tunay na pagbabago po. Okay. Lalo na isama natin si Cayetano po. Ayan, sinasakripisyo nyo yung sarili nyong kandidatura sa Lanao para makasama kayo dito sa grupo na to. Opo, sir. Okay. Matagal na po ba kayong supporter ni Mayor Digong? Actually, matagal po. Noon pang last year po, kasama po ako sa nagkakaraban noon. Isa po ako sa namimilit kay Mayor Duterte. Na tumakbo. Noon August 16 last year, kasama ko buong NCR. Kami po ang sumalakay na pinipilit namin na tumakbo. August 28, pumunta kami ng Davao, nagkaraban din po kami doon, sir. Para tumakbo. Pero si Mayor ayaw tumakbo noon, ayaw talaga. Paano nyo napilit, Suhailim? Dahil siguro naawa sa ating bayan, itong bansa natin Pilipinas, lubog-lubog ng kalokohan. Kaya nawak. Ngayon, sir, ngayon ang schedule ng itong biniw natin. Tingnan mo ang ginawa ng, ewan ko kung sino gumawa dito. Hinukay ng bako para sipunin tayo dito sa Lunita. Hindi ito maganda. Oo, talagang inaharang talaga nila, ano po? Okay, opo, salamat sa Suhailim, ano po, salamat. Babalik po tayo maya-maya. Mananawagan. Sige. Ako po ay nananawagan sa taong bayan. Huwag na huwag po kayo makakamali sa darating ng eleksyon itong. Huwag na huwag kayo makakamali itong darating na Lunes eleksyon po. Iboto po natin, suportahan natin si Mayor Rody Duterte at Cayetano para sa tunay na pagbabago. Ako po ay nagmamalasakit sa taong bayan. Wala po akong iniisip. Basta gusto ko manalo, maging presidente si Rody Duterte para sa ating bansa. Okay, salamat po. Salamat, Mr. Labangon. Okay. Salamat po. Okay, si Suhailim Abangon, Chairman, DDS Metro Manila Digong Duterte supporters. Sila na? Okay na.
Senado kasi ay lugar ng mga mambabatas. Ako po may konting karanasan. Local legislator at national lawmaker. Hindi katulad ng iba, kasi popular, sikat, gusto na maging senador. Pero si Dante Liban po, ang kanyang puso't diwa para sa taong bayan. Bakit ako tumatakbo? Mga iba nagsasalita po tungkol sa ekonomiya, tungkol sa mga panukalang batas, at iba pang mga programa. Ako po'y napakasimple. Ano pong aking programa? Alright, tuloy, balik tayo mga kaibigan sa ating special coverage dito po sa Luneta sa Meeting de Avance ng ating Pangulo, si Mayor Rodrigo Duterte. Live po tayo sa Facebook mga kaibigan at kasalukuyan po na nagsasalita po yung isa sa mga kandidato pang senador, si Senador Dante Liban. Alright, mga kaibigan, live tayo sa Facebook. Just type facebook.com. Ayan po, /Apollo Kibuloy. Ayan po ang i-type lamang po ninyo para mapanood po ninyo ang ating live coverage sa Meeting de Avance. Balikan natin si Mr. Marcelo Guidaben, Coordinator, National Coordinating Body ho ng Duterte Movement. Anong pakiramdam mo na, sir? Talagang nakikita ko, masayang-masaya talaga ang mga tao ngayon. At lalo na sa akin, masayang-masaya rin. Panalangin natin sa Panginoon na sana hindi sila magbabago ang isip nila. Suportahan natin si Mayor Duterte hanggang matapos itong elections. Ang tao dito sa Luneta, mga kaibigan, ay mula dito sa may grandstand, papunta ho doon sa may Kalabaw. Lampas pa po ang tao ngayon. So, imagine po ninyo, ang dami ng tao na nandito po sa Luneta sa ating Meeting de Avance para sa ating Mayor, ating Pangulo, si Mayor Rodrigo Duterte ng Davao. Ito na nga sir, nagpapasalamat ko sa mga taong dumalo ngayon dito sa Luneta. Kahit mainit, nandito pa rin sila, hindi nagbabago. At masayang-masaya ako ngayon at saka full support sila kay Mayor Duterte. Ito, balikan ko lamang yung tanong ko kanina, Mr. Guidaben. Yung pagpupursigi po ninyo, yung sakripisyo na inabot po ninyo sa paghahanda sa pagkapangulo ni Mayor Duterte. Ito na ho ang katumbas. Ito na po yung sukli. Ito sir, sa hirap at pagod namin sa aming mga kagrupo na pag full support kay Mayor Rodrigo Duterte na siya talagang minamahal namin na maging Pangulo, siya lang taong makapagbago sa ating administrasyon na matagal nang minimiti ng ating mga kababayan na wala pa ring pagbabago. Alright mga kaibigan, para sa inyong kaalaman, as of 5:04 ngayong hapon, 60,000 na po ang viewers ng Facebook po natin sa ating live coverage dito po sa Luneta. Thank you very much sa mga nagla-like at nanonood sa ating live coverage. Pwede rin ho kayo magpunta dito sa Luneta agad-agad at maramdaman ho ninyo ang alab ng damdamin ng ating mga kabayan natin. Nadidinig po rin yung sigaw po nila, oh. Alright, mga kaibigan, meron ka pang sasabihin na nagpapasalamat ako sa mga tao na full support kay Mayor Duterte na sana iboto nila sa halalan ng May 9. This is the final countdown na ang Pilipino, ito na yung change natin ngayon. Alright. Okay? Thank you very much. Thank you very much, Mr. Guidaben. Mga kaibigan, magbabalik po kami. Sandali lang, ho. Tapang at malasakit. Sabi ko, Mayor, yung tapang bagay sa'yo. Pero ako po, ay Mr. Malasakit. Pero sa totoo lang po, ako po talaga ay nagpapasalamat. Daghang salamat kayo kay Mayor Duterte. Kay noong November 8, 2013, si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabang sa atin. Yun ang malasakit.
Maraming sinabi, maraming batikos, pero nakita po natin, saksi po ako sa malasakit ni Mayor Duterte. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan o kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga Bisaya. Kaya sinama niya lahat. Sinama niya lahat. Di Davao, Mindanao, at dinagsan kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng volunteer. Kaya palakpakan mo natin si Mayor Duterte at lahat ng mamalasakit sa atin. Hindi ako mailabon ng speech, pero ako po ang nagpapakilala. Kaya ako number 43 sa balota, Tacloban City, at alam mo naman sinasabi, pinagsabihin na kami dati kung anong pangalan natin. Anong pangalan ko? At pinagsabihin kami, anong pangalan ng sa Quirino Grandstand. Siyempre, sa bahaging ito naman, ako pa rin po si Tony Cuevas, and this time, ating pong bigyan ng report ng ating kapartner na si June Samson. Kasama niya si Jo Marie Iliana. Partner June. Tayong Pilipino. ang bagong kinabukasan. Ako po si Martin Romualdez, number 43 sa balota. Ako po, handang-handa maging boses nyo, boto nyo, handang-handang magmalasakit sa iyo sa Senado. Martin Romualdez, number 43 sa Senado. Salamat, salamat kayo sa bulig, sa tabang, mabuhay tayo lahat Pilipino! At mabuhay si Mayor Duterte! Maraming salamat po, Ginoong Martin Romualdez. Oy, si Swiley nandito! Na-miss kita! Okay, Duterte for President, San Pedro Laguna Group and Santa Rosa Laguna Group. Ito pa po. Sila. At all Naman sa Davao Crocodile Park, atin pong alamin at bigyan ng report naman ng ating kapartner na si Richard Reyes. Batangas! Andito Aba, yan, sila yan. lahat. At bago nating Oo, may tawagin tatawagan ang ating tayong- susunod na performer. Oo, meron tayong mag-host din. Napakahusay na aktor. Umalis po siya ng bansa noon, pero kilalang artista to. Sobra. Mga kaibigan, palakpakan po natin si Ginong Bernardo! Bernardo! Tito Bernie! Yan, ito po, ito na po. Mamili ka. Ayaw pa rin. Naloloka ako, ha? Napupundi ang baterya sa akin. Magandang hapon ho sa inyo lahat! Ilang po... Sa dami ng tao, na-late ako na akyat sa entablado. Ilang po rito kasi edad ko? 71. Senior citizen? Diyos ko, kaming dalawa ni Tatay Digong ang pareho ang edad. Never too old, never too late. Tuloy ang laban! Tuloy ang paninindigan para sa masang Pilipino! Magandang hapon po. Andiyan pa ang lakas. May tinakbo at aboy para kay Patatang Digong. Di ba? Ngayon, nawala ang mga kasama ko. Andito kami. Kailangan may papakilala tayo magpe-perform ngayon, mga bagets. Napakahusay na mga bata ito. Mga apo mo na Park to. dyan sa Davao, atin pong alamin ang report ng ating kapartner na si Richard Reyes. Magandang hapon na dinugamayo ngayon dito sa siyudad ng Davao matapos sabay na kantahin ang pambansang awit na kung saan ay sa ngayon ay tinitingnan pa kung nalampasan ba ang record ng Bangladesh na kung saan ay sabayang kinanta ang kanilang national anthem rin na dito rin sa siyudad ng Davao ay yung
lagpas sa 250,000. So, i-confirm tayo mamaya kung nalagpasan ba ang 250,000 na record ng Bangladesh na sabayang umawit o kinanta nila ang kanilang national anthem. Dito naman sa Davao ay pagkatapos kinanta ang national anthem ay di magkamayaw. Sobrang sigaw ng mga dumalo sa pangalan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sabi nga, ito na ngayon ang tunay na pagbabago. Ang diversion road nga papuntang Crocodile Park ay nakasarado na. Hindi lamang po para sa dumalo ngayong sa sabi ang record ng 250,000. I-confirm pa natin mamaya kung yun nga, nakuha ng Davao at base sa unconfirmed na record ay nalagpasan na ang itong record ng Bangladesh. Pero ang Guinness Book of World Record pa rin ang siyang magko-confirm kung nalagpasan na or wala mga irregularidad or kumbaga walang mga hindi nakuha or yung matawag po natin mga tawag po natin itong dapat hindi gawin or yung mga requirements kung nakuha ba talaga ng Davao City. Ngayon, pagkatapos ng kanta ng national anthem ay isa-isang pinulot ng mga Duterte supporters ang lahat ng kanilang mga basura. Isa nga, kung ano yung dinala nila rito sa Crocodile Park ay siya rin dadalhin nila pauwi sa kanilang mga bahay. Mayroon rin iba, lalong-lalo na yung mga senior citizen ay nagsiuwi na, pero yung mga medyo nasa tamang edad pa ay nananatili, nag-antay para mapakinggan ang mensahe ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte dyan sa may Luneta. Mayroong mga 16 na LED ito na nakatayo dito sa may Crocodile Park para naman yung mga nasa malayo, particular dito sa may stage banda, ay makita rin naman nila kung anong nangyari dyan sa may Luneta at kung ano rin nangyari dito sa may main stage dito sa may Crocodile Park. Grabe ang traffic at papasok pa lamang kanina ay di na basta-basta yung volume ng mga tao. Mismo nasaksihan natin yung mga tao uhaw na talaga sa tunay na pagbabago. Kaya ngayon, ang ginawa na lamang ng mga tao rito ay mayroong activity or event, entertainment sa may stage para antayin yung message nga ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Muli, 16 na LED ang nakamontar dito at makikita po tayo sa andito sa pamamagitan ng SMNI. Nakamonitor ang taga dito sa Davao sa SMNI para naman makita rin nila kung ano ang mga huling kaganapan dyan sa Luneta. And sa ngayon ay hinahanap pa rin natin kung ang sino yung in charge para naman malaman po natin kung totoo nga nalagpasan ang 250,000 na 250,000 na record ng Bangladesh. At sa security naman, hindi aabot or lagpas ng 2,000 na mga personnel ng police, mga force multiplier para naman masiguro ang seguridad sa buong Crocodile Park para sa mga taong dumalo sa itong aktibidad na ito. Ito ang huling kaganapan ngayon dito sa siyudad ng Davao, partikular na sa My Crocodile Park, kung saan ang mga taga-Davaoenos ay nakiisa para sa tunay na pagbabago, pag-antay kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Alright, balik po tayo dito sa Quirino Grandstand, and with me this afternoon, of course, ito ay isang banda na nabuo 3 years ago.
Pero bago ko kasi ipakilala, nais ko lang pong ipaalam sa inyong lahat na we are live via Facebook Apollo Kibuloy. Joining me this afternoon, the Climax Band. Guys, magandang hapon. Magandang hapon, Pilipinas. Alright, siguro, bagamat lahat tayo dito ay busy, excited, a few information about the group. Sabi nga, 3 years ago nang mabuo ito. 3 years po nabuo kami dahil sa isang advokasya na tinatawag naming Musika Ramay. Ang Musika Ramay po, ang layunin namin is gisingin ang bawat real-life superhero na meron tayong lahat through street music. So, tumutugtog po kami sa kalye, nagre-raise funds po kami for charities para makatulong sa kapwa. And siyempre, walang dahilan para hindi tayo magbunye dahil nakikita naman natin, napakalaki ng luneta and punong-puno, pare-parehas tayo ng kulay dito. Tama. Pula, asul. Yes. And guys, ano ang isa sa mga nagtulak para, sabi nga si Mayor Rudy ang suportahan ng grupo? Kumbaga, ano yung nakita nyo kay Mayor at siyang napili ng grupo to think na marami tayong mga presidential? Siya lang naman yung may plataforma na para sa bayan, na para sa mga tao. Hindi yung plataforma na ang magbebenepisyo lang yung mga tinatawag natin na mga oligarkiya, yung mga in place, yung mga mayayaman. Siya lang yung gustong makatulong talaga dun sa mga naghihirap na para pagyamanin at para makatulong sa pangkalahatan ng Pilipinas. At kaya yun, ang suporta namin kay Duterte talagang sobrang solid. Bago pa man siya tumakbo, may mga nagawa na kaming kanta para sa kanya. So hindi pa man niya sinisigurado yung pagtakbo niya, andun na kami, sumusuporta sa kanya. Dahil siya lang, sa lahat ng presidential, siya lang yung totoong tao. Siya lang yung nagsasabi ng kung anong sa loobin niya, hindi siya pretentious, hindi siya yung parang nanliligaw lang, na puro maganda lang yung sinasabi pag nanliligaw . Yes. Pero pagka kayo na, yun na, makikita mo na yung tunay na ugali. Okay. Siguro, baka may mga mensahe pa rin kayo na nais na ipaabot. Sabi nga, the grupo, all out yung support kay Mayor. Baka may mga nais pa kayong ipanawagan. Siguro bago tayo magtapos this afternoon. Siguro iboto po natin straight Duterte Cayetano para totoo yung pagbabago na maganap. Sa mga undecided din, sana wag niyo pagbilin yung boto nyo, wag niyo sayangin. Ito na yung pagkakataon natin, boto natin ang nararapat, si Duterte at si Cayetano. And siguro guys, one last, saan ba pwedeng marinig ang inyong mga music? You can like our Facebook page, Music Climax 2013. Isang silang po, Music Climax 2013. Andun yung mga kanta namin. Yung kanta namin, Ako ang Pagbabago, tutugtugin namin mamaya. So abangan nyo po yan. Alright. Thank you very much guys. Yan po ang Climax Band. At syempre katulad doon ng ating nabanggit, tayo po ay napapanood hindi lang via Facebook, kung hindi sa lahat din po ng mga TV station ng SMNIs dito po sa Manila. Of course, TV39 Manila, TV43 Davao, TV39 Butuan, TV37 Santiago Isabela, TV35 Lawag, TV39 Rojas City, and 500 SMNI cable channels all over the Philippines. Thank you very much. Thank you guys. Maraming salamat sa inyong Duterte Cayetano. Duterte Cayetano. Thank you. Thank you very much. Okay, so this time, after na marinig po natin mga kasama ang Climax Band, balikan lang po natin ang ating kapartner na si June Samson. Kasama po niya si Jo Marie Iliana. Partner June. Kilalang personalidad sa Pinilakan Tabing, si Jo Marie Iliana. Magandang araw, Jo Marie. Nako, magandang araw din po sa inyo. Nakikisama sa atin ang panahon. Medyo maganda. May kainitan ng araw pero medyo may hangin naman. Obviously, susuporta ka kaya sa tandem ng Duterte Cayetano, kaya nandito ka. Matagal na po tayong nagsusuporta. Andyan lang tayo sa medyo low profile, medyo tahimik. Wala tayo sa harap ng camera. Pero matagal na po yung suporta natin para kay Digong. Ito po yung napili natin na leader mula hot sa umpisa. Anong inaasahan natin paggupo ni Mayor Digong bilang Pangulo ng Bansa? Maliwanag naman yung plataforma. Napakasimple.
walang komplikasyon, di ba? I-implement na lang.